Attorney Matibag, ah, sabi niyo po, kinausap po kayo no May 11 regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody? Yes, you're referring po siguro dun sa nangyari nung Monday. May 11, yes sir. Opo, nangyari po kasi noon, nung arestuhin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kila Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapo-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspinde, yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So, minabuti ko po na tumawag kay SecGen Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So, ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, andun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yung po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, doon ko po sinabi yon na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible doon sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa amin pong pagpupulong. At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody. Well, opo, kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung amin pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po ron, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyong Supreme Court, ang naging thinking is uhulihin po si Senator Bato. So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato. Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin pribado. At the same time, publicly, sinabi rin po natin yan. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala na Senator Bato sa Senado. Ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado? Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismong mga batas at konstitusyon na umiiral. Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na ring mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito. Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney Melvin Matibay and of course PNP Chief General Jose Melencio Nartat. Matibay kasi. Okay. Nagsasabi po ng matibay, kilala ko po yan, Mama. Ano ba? Ulitin po natin. Take 2. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up.
At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.